Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May iba-ibang uri po kung paano tayo bababa kapag tayo sumakay sa jeep. Iba-ibang paraan para magpara. Meron pong sumisipol, hoping na nakarinig ng driver yung sipol. Merong kumakatok. Meron namang nagsasabi lang ng para po. Pero the best pong narinig ko ay nasa Iloilo, sa mga Ilonggo. Ang sabi nila, sa lugar lang. Mga kapatid, bakit ito yung the best? Sapagkat hindi ito nag-i-insist na itigil siya doon sa gusto niyang tigilan. Bagamat ang rini-request niya doon sa driver, tumigil sa tamang lugar. Sa lugar lang. Hindi nag-i-insist na dapat masunod yung gusto niya. Kaya nga po, bibihira ako, nung nandun po ako sa Iloilo, bibihira ako makita ng Ilonggo nagagalit kapag lumampas sa bababaan niya. Bakit po? Sapagkat ang request niya sa driver, sa lugar lang, pakilugar lang po ang bababaan ko. Mga kapatid, siguro sa buhay ay ganun din. Isa sa mga bagay na kailangan natin matutunan ay kung paano lulugar. I think that is one of the secrets of John the Baptist. Why he remains to be faithful to his mission. Because he knows his place. Alam niya kung anong kanyang misyon at kung sino siya. Kaya nga siguro, nung dumating si Kristo, agad niyang sinabi, "This is the Lamb of God." And immediately, tinuro niya si Kristo that He is the one that we are waiting for. Siya yung inaantay natin. Sapagkat when you know your place, hindi mahirap ituro si Kristo. It is not difficult to point to Christ, to direct people's attention to Christ. You know, by the time that John was baptizing, nagigain na po siya ng popularity. Just imagine kung yung popularity na yun ay pumasok sa kokote ni John the Baptist. It would be very difficult for him to point to Christ. And yet, because he knows his place, and it is very clear to him what is his mission is, kaya niyang ituro si Kristo nung dumating ang ating Panginoon. Sa buhay natin, most of the time, complications come kapag we don't know our place. Pag hindi ilinulugar ang salita, ang bibig natin. Pag hindi natin kayang ilugar ang bibig natin. Kapag hindi natin kayang ilugar ang puso natin. Kapag hindi natin kayang ilugar ang pag-iisip natin. Kapag hindi natin kayang ilugar ang pag-uugali natin. Complications come to our way. Sapagkat ang taong hindi marunong lumugar ay hindi pwedeng magturo kay Kristo. That is the reality. Kaya nga siguro mga kapatid, this is the invitation that we need to realize in our life. In whatever state we may be, maging pare, maging brothers, maging lay, maging madre. The mission is the same as with John the Baptist. We need to direct the attention to Christ. Our life should direct the attention to Christ. Dapat si Kristo ang itinuturo ng ating buhay. Na dapat kapag si Kristo ay dumaan sa harap natin, kayang ituro ito ng ating buhay. Because that is our mission. Kaya nga siguro mga kapatid, as we continue our celebration, let us ask ourselves,
Tulad din ba tayo ng mga Ilonggo? Kaya nating sabihin, kapag dumating ang panahon, sa lugar lang. O baka naman kasi, kung anong blessing na may natanggap tayo sa Panginoon, we have forgotten the giver, and we have focused so much on the gift, that we have forgotten that whatever gift that we have received from the giver should direct to Him. Kaya nga siguro mga kapatid, sana kaya natin sabihin kapag dumaan si Kristo sa buhay natin, sa lugar lang, so that we can always point to Christ when He comes in our lives. Amen. Please all stand.